Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal sirah at tiyatalakay natin yung pagpapatuloy ng pamiminsala ng Quraysh sa mga Muslim. At mas pinatindi nga nila ito dulot ng hijrah ng mga Muslim patungong Habasha. Kaya mas naghigpit ang kuffar ng Quraysh, lalong-lalo na sa mga naiwan doon na mga Muslim. Na kabilang nga doon sa mga naiwan, syempre, bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, lahat sila ay naiwan doon. Pero meron din ay ulat na tinangkarin ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na maghijra patungong Habasha. Pero nga hindi siya natuloy at nangyari na nang siya ay palabas nga ng Makkah, nasalubong siya ni Ibn Dagunna o yung ibang pronunciation nila Ibn Dagina, at nangako si Ibn Dagunna sa kanya ng proteksyon at bumalik nga si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa Makkah sa ilalim ng pangangalaga ni Ibn Dagunna, pero sa kondisyon ng Quraysh na hindi magsasala si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa Kaaba ng hayagan, doon lang siya sa loob ng kanyang bahay. Kasi nga tuwinang nagsasala si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namamangha sa kanya yung mga tao at nagpupunta doon yung mga kababaihan, mga kabataan, pinapanood nila si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at ayaw yan ng Quraysh. Kaya yun ang naging kondisyon nila. Hanggang sa nangyari nga na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nagsasala siya sa kanyang bakuran, pero hanggang yun ay pinagbawalan pa rin siya doon ng Quraysh. Sarili niyang bakuran, kasi kahit doon napapanood pa rin siya ng mga tao. At yun nga, kinausap ng Quraysh Ibn Dagunna na kailangang matupad ang kondisyon. Pero nangyari, binawi na lamang o isinauli na lamang ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang ijara ni Ibn Dagunna at nanalig na lamang siya sa ijara, pangangalaga ni Allah. So ganun katindi ang sitwasyon ng mga Muslim sa panahon na ito. Kahit si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay pinipinsala ng kuffar ng Quraysh. Sa pagpapatuloy, mimma rawat lana kutub as-sunnah was-sirah min al-ahdath allati tashhadul qara'in bi annaha waqa'at fi hadhihi al-fatrah. Kabilang sa mga naiulat mula sa mga aklat ng sunnah, sa mga hadith at mga aklat ng sirah, sa mga nangyari na mga, kumbaga, pang-aapi sa mga Muslim sa panahon na ito. At ito ay namagitan sa pagitan mismo ni Utaybah bin Abi Lahab at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung si Abu Bakar at si Omar, hindi pa Muslim pala dito si Omar, kung si Abu Bakar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinipinsala, so paano pa kaya yung pangkaraniwang mga tao? Paano pa kaya yung pangkaraniwang mga tao? So ito nga si Utaybah bin Abi Lahab, anak ni Abu Lahab, atayaw man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pumunta siya minsan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ana akfur bi wan najmi idha hawa. Hindi raw siya naniniwala doon sa talata ng Quran, sa Suratul Najm, na yun nga, ito rin yung surah na nang narinig ng Quraysh ay nagpatira pa sila. So sabi ni Utaybah, hindi raw siya naniniwala sa surah na ito at sa talata na ito. Sinabi ni Allah na wan najmi idha hawa, na sumpaman sa mga bituin kapag ang mga ito ay lumulubog. At sinabi rin ni Utaybah,
ana akfuru billadhi thumma dana fatadalla. Doon sa Suratul Najm muli, hindi raw siya naniniwala sa aya na ito na lumapit ito at ito ay mas lumapit pa. Na siyempre tinutukoy dito si Jibril alayhis salam. Nang ito ay lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay bumaba at lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tasallata alayhi bil adha, at pininsala na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shakka kamisahu, hinawakan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napunit ang damit nito, wa tafala fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam, at dinuraan ni Utaybah ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa annal bazaq lam yaqa alayhi, pero hindi inabutan nito, kumbaga hindi ito umabot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakailag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadyang hindi ito umabot. Wa hina idhin da'a alayhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at habang nangyayari ito, nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban kay Utaybah, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabika. Wallah, pakawalan mo sa kanya ang isa sa iyong mga aso. Dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istujiba du'aahu sallallahu alaihi wasallam. At tinupad nga ni Allah, tinugon ni Allah ang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang nangyari, faqad kharaja Utaybah ithru dhalika fi nafarim min Quraysh. Sa pagkatapos ng pangyayari na ito, ilang araw, ay tumungo si Utaybah, o naglakbay si Utaybah kasama ang ilan sa Quraysh. At doon sa kanilang paglalakbay, falamma nazalu bizzarqa min asyam, tafa bihimul asadu tilkal layla. Nang sila ay naglalakbay at tumigil sila isang gabi doon sa Zarqa. Yung Zarqa, kasalukuyan itong nasa Syria. Nandun daw sila na natili isang gabi at nagpaikot-ikot sa kanilang isang leon. Nagpaikot-ikot sa kanilang isang leon, kumbaga pinag-aaralan ng leon kung paano sila lalapitan. Faja'ala Utaybah yaqul, at nasabi na lamang ni Utaybah, ya wayla akhi, huwa wallahi akili kama da'a Muhammadun alayhi. So sabi ni Utaybah, kasawian sa akin, ito na ang kakain sa akin, tulad ng kung paanong nanalangin laban sa akin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinatakutan na ni Utaybah ang leon na yun, at iniisip niya na yun na ang pagkakatugon sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi rin niya, katalani wa huwa bi Makkah. Pinatay ako ni Muhammad habang siya ay nasa Makkah, sa pamagitan ng dua na tinanggap, na pinakawalan nga ni Allah ang isa sa kanyang mga nilalang laban kay Utaybah, at sa pagkakataon na ito, hindi aso yung pinadala niya, leon. Katalani wa huwa bi Makkah, pinatay niya ako habang siya ay nasa Makkah, wa ana bisyam, at ako ay nasa Syria. Thumma ja'aluhu bainahum, at dahil sa takot ni Utaybah, pinaligiran siya ng Quraysh, wa namu min hawlihi, at natulog ang Quraysh, yung mga kasama niyang Quraysh sa paligid ni Utaybah. Walakin ja'al asadu wa takhatahum ilayhi, pero dumating pa rin doon ang leon at dinaanan lang sila ng leon patungo doon kay Utaybah, fadagama ra'sahu, at dinurog ng leon na ito ang ulo ni Utaybah. So didurog, ibig sabihin, maaaring inapakan, kinagat at iba pang ginawa ng leon. Tiniyak nito na patay talaga si Utaybah sa pamagitan ng kanyang gagawin. So gayon din,
kabilang sa mga naminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre, wa minha ma dakara anna Uqba bin Abi Mu'ayt wata'a ala rakbatihi asy-syarifa wa huwa sajidun hatta kadat aynahu tabrazan. Naiulat din na si Uqba bin Abi Mu'ayt ay umapak sa leeg ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakasujud, na sa matindi ng pagkakaapak na ito, siya ay nasakal na at halos lumuwa na ang kanyang mata sa tindi ng pagkakaapak sa kanyang leeg. Wa mimma yadullu ala anna tugatahum kanu yuriduna qatlahu sallallahu alaihi wasallama ma rawahu Ibnu Ishaq an Abdullah bin Ibnu Amr bin al-As. So merong iniulat si Abdullah bin Amr bin al-As na iniulat Ibnu Ishaq na mga patunay na tinangka talaga ng Quraysh na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa kanyang ulat, hadartuhum wa qad ajma'u fil hijri. So dumating daw si Abdullah bin Amr bin al-As doon sa Quraysh. Sa panahon na ito, hindi pa siya Muslim. At nakita niya raw ang Quraysh na natitipon doon sa Hijr, o doon sa, ang Hijr Ismail ang tinutukoy dito, yung bilog na parte ng Kaaba. Fadakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sa kanilang pag-uusap, sa pag-uusap ng Quraysh, nabanggit nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ma ra'ayna mitlu ma sabarna alayhi min amrin hadar rajul. Sinasabi nila sa isa't isa, walang anumang bagay ang pinagtiisan natin ng higit pa sa pagtitiis natin sa taong ito. Kumbaga sinasabi nila na pinakamatindi ng pinagtiisan nila at hindi na talaga nila kayang pagtiisan pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Pinagtiisan natin siya sa matitinding mga bagay. Fabaynahum kadhalika idh tala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero habang sila ay nag-uusap ng ganito, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faaqbala yamshi hatta istalima ar-rukna. Nanatiling naglalakad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mapadaan na siya doon sa rukun. Yung tinutukoy dito, maari yung Ruknul Yamani, yung kabilang dulo yung kabilang kanto ng Blackstone. Malapit tayo sa Hijr. Ibig sabihin, nadaanan talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quraysh at pinag-uusapan nila ang bagay na ito. Thumma marra bihim ta'ifan bil bayti fagamazuhu bi ba'dil qawl. At sa pagdating na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsimula na nga siya sa kanyang tawaf at nadadaanan nga niya ang mga tao na ito na nag-uusap laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pinagpapatuloy lang nila yung kanilang mga pinag-uusapan. At habang nagtatawaf si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinariringgan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng iba't ibang mga pananalita. At maaaring kasama na nga rin dito iba't ibang mga pangiinsulto. Fa'araftu dhalika fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At nakita ni Abdullah bin Amr bin al-As ang bakas ng mga sinasabi ng Quraysh sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya masaya sa sinasabi ng Quraysh. Falamma marra bihim ath-thaniya gamazuhu bimithliha. At nung pangalawang ulit na nadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quraysh, inulit lamang nila yung kanilang mga sinabi at ginawa. Fa'araftu dhalika fi wajhihi. At nakita ni Abdullah bin Amr bin al-As ang epekto nito sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma marra bihim ath-thalitha fagamazuhu bimithliha. At sa pangatlong pagdaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulit na naman nila ang kanilang sinabi at ginawa. Fawaqafa. At tumigil na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa harapan nila. Thumma qala, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, atasmauna ya ma'syara Quraysh, naririnig ba ninyo o mga taga Quraysh? Amma walladhi nafsi biyadihi, sumpaman sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, laqad ji'tukum bidhabhi, dala-dala ko sa inyo ang pagkatay. So nagbabala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napapatayin niya ang Quraysh na naroon na nag-iinsulto sa kanya. Fa'akhadatil qawm kalimata. At yun nga, kumbaga, naging mabigat ang pagtanggap dito, sineryoso ito, kumbaga, ng Quraysh. Sineryoso ng Quraysh ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sila halos makapagsilita. Kumbaga nagulat sila sa sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadatil qawm kalimata, at sineryoso nga ng Quraysh ang sinabi niya, hatta ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi tayrun waqi. At lahat sila'y nanahimik at hindi gumalaw, na para bang ang bawat isa sa kanila ay merong ibon na nasa kanilang mga ulunan, na hindi sila gumagalaw talaga. Kasing ibon, mabubulabog yun ng kahit konting pagkilos, kahit konting paggalaw, hindi talaga sila gumalaw. Natigilan sila sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta inna asyaddahum fihi liyarfa'uhu bi ahsani ma yajid. So natigilan talaga sila sa kanila at hindi sa kanilang narinig, at hindi na nila inulit yung kanilang sinasabi kanina laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa nagsalita ang pinakamatapang sa kanila. So yung pinakamatapang sa grupo ng Quraysh na naroon, na sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papatayin niya, sasabi na lamang nitong tao na ito, hindi na binanggit kung sino, insarif ya Abul Qasim fa wallahi ma kunta jahulan. Sabi nung pinakamatapang sa kanila, umalis ka na lamang Abul Qasim, ituloy mo na lang ang ginagawa mo, dahil sumpa kay Allah, nalalaman namin na hindi ka mangmang. Nalalaman nila na tototohanin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinabi. Hindi niya lang ito sinabi ng basta-basta. Sinabi niya ito nang meron siyang plano. Alam niyang kaya niyang gawin ito. At meron siyang kakayanan na gawin ito. Kahit gaano pa sila karami, natakot sila sa sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga naulit ito sa kinabukasan, falamma kana al-gad ijtama'u kadhalika yadhkuruna amrahu idtala'a alaihim. Kinabukasan, naroon uli yung Quraysh at pinag-uusapan nila ang nangyari kahapon, o kumbaga ang pinag-uusapan nila ay katulad din ng mga pinag-uusapan nila kahapon, nang biglang kumbaga idtala'a alaihim fawathabu ilayhi wathbata rajulun wahidin wa ahatu bihim. Naroon muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sa pagkakataon na ito, hindi na nila pinalampas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaligiran nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na para bang iisang tao lang. Kumbaga sabay-sabay silang kumilos. Walaqad ra'aytu rajulan minhum akhadha bimajma'a ridaihi. Akhadha bimajma'i ridaihi. Nakita raw ni Abdullah bin Amr bin al-As, ang isa sa kanila, na hinawakan ng kwelyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qama Abu Bakar dunahu. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tumayo sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ipagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabki yaqul, at naiiyak na sinabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa Quraysh, ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah? Papatayin ba ninyo ang isang tao dahil lamang sa sinasabi niya na ang Panginoon niya ay si Allah?
Inaawat sila ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. At syempre, nangyari na naman ang isang karama. Binitawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quraysh at hindi na nila pinatulan si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Thumman sarafu anhu, at umalis na nga sila. Umalis na sila. So ganito pinangalagaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito pinangalagaan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang pagkakataon na ito. Yung nangyari kahapon at yung nangyari ngayon. At iniulat ni Ibn Amar ni Abdullah, fa inna dhalika la ashaddu ma ra'aytu Quraishan nalu minhu qat. Ito na ang pinakamatinding nasaksihan ko na ginawa ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung paligiran nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at halos bugbugin na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung naiulat ni Abdullah bin Amr. Pero may mas matindi pang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito na nga yung pananakit ni Abu Jahal mismo sa kanya na nabalitaan ni Hamza bin Abdul Muttalib na dahil doon ay nagalit si Hamza kay Abu Jahal. Meron pang ibang nangyari. Pero with regards to kay Abdullah, ito yung pinakamatindi na niya na nasaksihan. Pero hindi ibig sabihin na ito na yung pinakamatinding nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron pang isang iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Arwah bin al-Zubair sa Alto ibn Amr bin al-As. Sa tinanong daw niya si Amr bin al-As radiyallahu anhuma, akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ikwento mo sa akin ang pinakamatinding ginawa ng mga mushrik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya, bainan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr al-Ka'bah id aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayt. So bukod doon sa sinabi na yon ni Abdullah bin Amr, so meron pang isa na naiulat niya na pinakamatindi na nakita din niya na ginawa ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsasala raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malapit sa Kaaba, doon sa hijr ng Kaaba. Dumating id aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dumating si Uqbah bin Abi Mu'ayt, wa wada'a thawbahu fi unuqihi. At ipinulupot ni Uqbah ang kanyang kumbaga parang balabal, ipinulupot niya ito sa liig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhanakahu khanakan syadidan, at sinakal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matinding pagsakal. So iba pa ito doon sa pag-apak niya sa liig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faakbala Abu Bakar hatta akhada biman kabayhi. Pero dumating si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inaawat niya si Uqbah bin Abi Mu'ayt at tinahawakan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang dalawang balikat ni Uqbah. Wadafa'ahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at tinutulak siya palayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din ang kanyang sinabi, ataktuluna rajulan ay yaqulu rabbi Allah, papatayin ba ninyo ang isang tao dahil lamang sa sinasabi niya ng kanyang Panginoon ay si Allah. So iba't iba ito ng mga pangyayari na pare-parehong iniulat ni Abdullah bin Amr bin al-As, na pare-pareho rin na kanyang inilarawan na pinakamatindi na nasaksihan niya na ginawa ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi puro matitindi ito. Kumbaga, para sa kanya, lahat ito ay matitindi, kaya ganito ang kanyang pagkakaulat. Kaya ganito ang kanyang pagkakaulat. Panghuli ngayong gabi, inshallah, inulat ni Asma bint Abi Bakar, fa'atas sarik ila Abi Bakar. Meron daw isang lalaki na sumigaw kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, faqala, adrik sahibak, puntahan mo na ang kaibigan mo. Fakaraja min indina wa alayhi gadair arba'a. At biglang ang umalis si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang bahay, iniwan na niya yung kanyang pamilya, at saksi rito si Asma bint Abi Bakar.
at lumabas siya patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung inilarawan dito na Gadair Arba, nakatirintas daw ang buhok ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nung panahon na ito. At lumabas siya patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ataktuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah?" Papatayin ba ninyo ang isang tao dahil lamang sa sinasabi niya, ang Panginoon kasi Allah? Na pareho lang dito sa naiulat kanina. Falahu anhu wa aqbalu ala Abi Bakr. Sa tinigilan nga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nilapitan nila si Abu Bakr. Faraja'a ilayna la namassa shay'an min gadairihi illa raja'a ma'ana. So nung nilapitan nila si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, wala naman silang ginawa kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At yun nga yung significance nung 4 na tirintas sa buhok ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kumbaga, lumabas siya ng bahay na nakatirintas yung buhok niya at pag uwi niya, naroon pa rin yung kanyang buhok na nakatirintas. Ibig sabihin, walang nangyari sa kanya na anuman hindi nabulabog ang kanyang buhok. Alhamdulillah, kahit ipinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi nga naging ligtas kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamiminsala ng Quraysh na nagpapakita lamang ito ng tindi ng kanilang pagpigil sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buhay pa si Abu Talib sa panahon na ito. Buhay pa si Abu Talib sa panahon na ito. Kasi inilalagay ito ng mga historian sa mga panahon ng kasaysayan bago pa man mag-Muslim sina Hamza at Omar. Pero meron din naman mga nagsasabi na ang mga matitinding nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangyari pagkamatay na ni Abu Talib. Pero ang pinakamalaking dalil dito, ang kinagalit ni Hamza na nangyari bago pa siya nag-Muslim, yung pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, bago pa man mamatay si Abu Talib, pinipinsala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kuffar ng Quraysh. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.